Maria del Socorro Flores Leira acted in accordance with their duties at all times. Accordingly, the plenary of judges acting unanimously considers that the Rome Statute recognizes the judges na tatluhan na po mga kababayan ang kampo ni Digong, tatlong setbacks. O ngayon, sabi po dito sa balita ng GMA, in an interview with the DCWB, Center Law Executive Director ICC Accredited Council. Di ba? Kung sa manliligaw, ito yung tinatawag na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pabayaan na siya, pero ang sigaw ng mga supporters, bring Duterte home. Kasi kinidnap si Digong. Gusto nilang ibalik sa kidnapper si Digong. Grandmother Elizabeth in future visits. So sabi ni Pulong, tinanggal daw nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sunod-sunod po mga kababayan ang setbacks sa kampo ng mga Duterte. Una, yung request nila for interim release. Kung saan mga kababayan, una pinalitaw nila. May deception kasi palagi. Pinalitaw nila na walang kontra yung ICC prosecutors. Yan pala, wala mang ganon. Tapos, pinalabas nila mga kababayan na may host country na silang nahanap. Yan pala mga kababayan, nag-apply pa lang parang si Attorney Harry Roque na nag-apply pa lang ng asylum, inassume na niya na ma-approve. Ayun, denied. Di ba? Yung dalawang bansa, mga kababayan, dininay. Pero sabi ni Sara, hindi man niya kami nag-apply sa Australia. Mas masama, sabi nga natin, kasi hindi pa nag-apply kung totoo. Pero sa tingin natin, nag-apply. Kasi paano man mag-action? Paano man i-deny ang walang application? Ba't magpapalabas ng ganon yung Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia kung walang application? Pero tingin natin, reading natin mga kababayan, just to save face. Biglang nagsabi si Sara, wala man niya kaming application sa Australia. Pati sa Belgium, denied. O ngayon, ito another setback mga kababayan sa kampo ng mga Duterte. Kasi base sa latest na balita, pati yung request nila to disqualify the two judges ng ICC, dininay po. Ito, ICC plenary, no bias found in two judges Duterte sought to disqualify. Yan sana ang gustong ipa-disqualify ng abogado ni Digong. Kaya lang di sila pinaboran ng ICC plenary. Wala man anyang bias dito sa mga judges, sabi po ng ICC plenary. So sabi dito sa balita ng GMA, in the full decision published kahapon po, July 3, the plenary said that Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso and Judge Maria del Socorro Flores Leira acted in accordance with their duties at all times. Accordingly, the plenary of judges acting unanimously considers that the Rome Statute recognizes the judges Alapini, Ganso, and Flores may exercise the functions assigned to them. It said, sabi po ng ICC plenary, no appearance of bias or lack of impartiality arise from the ordinary exercise by the judges of legal functions assigned to them under the statute in respect of two separate legal decisions. The full copy of the decision was published on the ICC website on July 3. Duterte previously requested that Alapini, Sanso, and Flores be disqualified from adjudicating on the issue of jurisdiction, saying this will ensure the autonomy and irreproachability of the judges as well as the efficient conduct of the proceedings. Yung mga ICC judges kasi po, wala man talagang dinidisplay na partiality. Hindi tulad ng mga senator judges natin dito sa Pilipinas na daldal ng daldal sa issue ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Ito sana na mga senator judges tulad ni Bato, ni Jaime Marcos, ni Robin Padilla, ni Bungo, lantaran
yung display of partiality. Tawag pa nga nila sa kanilang sarili, Duterte Senators. Kaya lang, sabi ng mga legal experts, magiging pati prosecutors, magiging problema. Kasi, magalimbawa mag-inhibit sila on their own, voluntary mag-inhibit. Ang count niyan, vote against the impeachment. Panalo pa rin. Kaya ayaan na lang natin. Pero sa ICC po, hindi ganon. Wala kang makikita na display of partiality. Kaya dininay po yung request na i-disqualify yung dalawang judges. Ito yung desisyon mga kababayan na na-publish. Unanimous po yung decision. Accordingly, the plenary of judges acting unanimously considers that the Rome Statute recognizes that judges Alapini, Ganso, and Flores may exercise the function assigned to them under both Article 15 and 19 of the statute and finds that no appearance of bias or lack of impartiality arise from the ordinary exercise by the judges of legal functions assigned to them under the statute in respect to two separate legal decisions. Ayan. Sabi diyan, the plenary of judges acting unanimously rejects the application. Natatluhan na po mga kababayan ang kampo ni Digong. 3 setbacks. O ngayon, sabi po dito sa balita ng GMA, in an interview with the DCWB, Center Law Executive Director ICC Accredited Counsel Gilbert Andres said that the ICC will also release the filing of the document containing charges ngayong araw na to. So ito daw, similar to the information filed when charging individuals before Philippine courts. So parehas yung sistema. So sabi ni Andres, dito po natin malalaman kung yung crimes of humanity laban kay Mr. Duterte ay does it include murder lang? Mayroon ba yung tinatawag na imprisonment? Yung mga arbitrary detentions? Kaya tingin ko tuloy-tuloy na to mga kababayan. At maintindihan natin kung bakit sabi ni Pulong, pauwi pa lang ni Pulong po, ang bilin daw ni Tatay Digong niya sa mga mamamayang Filipino, kalimutan na daw siya. Yan sabi mismo ni Pulong, FPRRD tells Filipinos to forget about him. Focus on their lives. Di kayaan niya Mr. Maravillas na spin ng mga Duterte, paawa effect. Diba, lagi naman baliktad yung sinasabi ng mga Duterte. Malamang, paawa, nasanay na tayo makinig ng mga baliktad na mga pronouncements, mga kababayan, mula sa kanilang pamilya. So, lalo na sa bibig ni Digong, lahat baliktad yung sinasabi. Kung interpret natin ito, ang pabaliktad, ang ibig sabihin nito, bring Duterte home. Maniniwala lang tayo. Kung yun talaga ang saloobin ng dating Pangulo, kung tatahimik na po sila, wala nang mga rallies na mananawagan po na bring Duterte home. Kasi pag si Sara ay pupunta pa rin, may mga nag-schedule po sa ibang bansa, organized by the Duterte supporters, mga DDS po, na ang tema, bring Duterte home. Pag pumunta doon si Sara, ano ibig sabihin? Tama yung ating mga interpretation na hindi man totoo yung sinasabi ni Digong, napabayaan na lang siya. Ayan kalimutan na daw siya. Mag-focus na lang ang mga Filipino sa kanya-kanyang buhay. Yan, sabi diyan. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte said his father, former President Duterte, appealed to the Filipino people to focus on their lives and forget about him as he is already old. Matanda na niya ako. Huwag na ninyo akong intindihin. Yun daw yung sabi ni Digong. Pag ganun, di okay. Kailang, I think, another pawa ito. Di ba? Kung sa manliligaw, ito yung tinatawag na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pabayaan na siya, pero ang sigaw ng mga supporters, bring Duterte home. Kasi kinidnap si Digong. Gusto nilang ibalik sa kidnapper si Digong. Sabi yan ng ICC prosecutor. Saan kaya nakakita? Na ang akusasyon nila kinidnap. Pero gusto nilang ibalik sa Pilipinas kung saan yung gobyerno ina-accuse nilang nangidnap. So ibabalik mo sa kidnapper. Wala sa hulog yung mga argumento. So sabi dito, Representative Duterte thanked the people standing by his father during these trying times. To the Filipino people, thank you for your sincere support and prayers for my father. We truly appreciate it, sabi po ni Pulong.
in a meeting with supporters of his father outside the ICC Detention Center in The Hague noong Wednesday, July 2. Representative Duterte shared updates about his father's condition and the changing roles within their family during the gathering. He described his latest visit to his father as a generally positive encounter. Sinabihan niya daw yung kanyang tatay that it would be his last visit for now and that his mother, Elizabeth Zimmerman, would be visiting regularly. He is doing fine so far, sabi po ni Pulong. He said in jest that he'll just try to look pitiful to avoid getting scolded. Nagmumukhang kawawa daw lang, madaling sabi, nagdadrama lang na nakakaawa yung kanyang itsura para hindi daw mapagalitan. May mga ganung kwento. Pulong confirmed that Micaela Maria Sharkey Duterte Carpio, yung anak ni Sara Duterte, will join grandmother Elizabeth in future visits. So sabi ni Pulong, tinanggal daw ng kanyang tatay yung jacket niya para kung gaano yung pamamayat niya. Nangayayat daw si Digong kasi hindi sanay doon sa mga pagkain na ino-offer sa kanya, sineserve sa kanya. The sight moved the family. Ibig sabihin, napaluha, napaiyak, lalo na yung si Sabina, anak ni Pulong. At sinabihan yung kanyang lolo na kumain ng marami. But the Duterte patriarch struggles with appetite daw and reportedly misses his usual meals. Madaling sabi, may mga pagkakataon na lilipasan ng gutom. Tingin ninyo, maganda yung kwento pa? Kasi daw, hindi na niya makain yung mga comfort food niya tulad ng tuyo. Kasi hindi man pwede magdala ng tuyo doon. At saka, the whole detention area niya baka mang-amoy tuyo. Ganun ang kwento po, mga kababayan. Alam na this? But anyway, bago pa sabihin ng mga DDS na kinakawawa, masyadong kawawa ang kalagayan ng kanilang tatay Digong, kailangan na i-remind natin sila na si Digong nakakulong dahil sa crimes against humanity kung saan thousands of victims ng AG case ang hindi man lang po nabigyan ng due process. Pero si Digong ngayon, binibigyan ng due process at buhay na buhay pa. Nakakausap nila, nabibisita nila ng buhay. Whereas the families of the AGK victims, lahat na po sila kaluluwa. Yan ang dapat na constant reminder natin sa mga ganitong uri ng kwentong paawa. Di ba po mga kababayan? Ito yung latest ngayon. ICC prosecutors strengthen cases versus Duterte with 11 batch of evidence. So in document dated July 1, ICC Deputy Prosecutor Maine Manjahinyang disclosed to the defense a total of 1,062 items organized under the following thematic categories: pre-confirmation, crimes against humanity, murder, Davao Death Squad mayoral period, 7 items siya listed in confidential Annex A. Tapos, crimes against humanity, murder, barangay clearance operations, presidential period, 435 items listed in confidential Annex B. Then, crimes against humanity, murder, high-value targets, presidential period, 64 items listed in confidential annex. So marami, napakarami yung nasa Davao pa siya as mayor. Noong presidente, 64 items. Crimes against humanity, modes of liability, 86 items listed in confidential annex D. Tapos crimes against humanity, contextual elements, 50 items siya listed in confidential annex E. So yun po yung mga developments ng kaso ni Digong. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway,
Ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.